Chinek nyo na ito. Walang mali. Puro tama. Dapat meron ding mali. Okay, we are gathered together this afternoon to witness Albert and Madeline's wedding. A wedding can be intimate. A wedding can be very simple. A wedding could be on a rainy days like this one. Lakas ng ulan. And of course, a wedding can be grand. Ang mahalaga, anong binibit-bit ninyo to make the relationship work. Teka, ilan taon na kayo nagsasama? 10 years? 12 years. 12 years since 2012. O bakit kayo lang ka nagpakasal? Sila na po kasi ang compatible na sila. Compatible sa talagang Does it take 12 years na no? Nagkakapatid po. Medyo Anyway. pasawa muna sila. Okay. Pag nagsawa na, Pasawa muna sa pagiging. merong ibang nagsawa, hindi na tinuloy eh. Okay, ano talagang dahilan bakit sa pakasalan? gusto nga siya. Tagal naman ang gestation period niya, 12 years ako. Yung gestation period ng elepante, 1 taon eh. Sa inyo, 12 years. Parang tambuhala yan. Kaya. Anong dahilan bakit ka officially magpapatali sa mamang yan? Almost. Wrong answer. Di ba pag dumadalo kayo sa kasal, pag in-interview nyo yung kinakasal, pag tinanong sila anong dahilan bakit sa pagpapakasal, anong madalas na sagot? Sila ay mamahalan. Tama po ba yun? Ano yung problema na nila yan? So, that is a very subjective answer. But may I say this? Let me say this. Not may I say this. Let me say this. Yung damdamin kasi na maaaring magbago yan. Kaya hindi pwede pang hawakan yung damdamin lang. Kaya nga, it took you 12 years to discern whether you're going to be married or not. Anyway, that's your fault. Pero ganito. Sabi ko, ang damdamin ay maaaring magbago. Pero kasi, decision nyo yan. Pinili ninyo yan, ibig sabihin, responsible kayo sa decision na gagawin ninyo. Okay. Sino po dito ang mga may asawa? Pakitas nga kamay. Kamay. Ba't ganyan kayo magtaas ng kamay? Pakitaas nga. Meron ba? Present. Ayan. Bakit gano'n? Ano? Pag sino ang mga may asawa dito? Pakitaas ng kamay. Ganun. Hindi ko alam kung nagsisisi. Bye-bye. Babawal. Oh, Bye-bye. dapat ganun, di ba? Pag itiras yung kamay, dapat ganun kataas. Pag ganito kataas, proud kayo. Pag ganito, ewan ko na lang. Baka nagsisisi kayo. Anyway. Isa sa mga decision na ginagawa ng isang tao, maliban sa career, maliban sa job, whatever opportunities, isa yung tinatawag natin kung sino mapapangasawa. Kaya natin sinabing decision niya kasi pinili ninyo yung tao papangasawa ninyo. Pero hindi pinakilala ng Diyos sa iyo yan. Ha? Kasi iba, binigay siya ng Diyos sa akin. Hindi po. Na-meet nyo lang yan, pero huwag po natin isama ang Diyos doon, ha? O, kasi yung kumisa, kaya sabi ko, pinakilala siya ng Diyos sa akin. Hindi ibig sabihin kung nagkaroon ng problema, baka sisihin nyo pa ang Diyos doon, di ba? Huwag natin gawin yan. Pero ganito, pinili nyo yan, nag-decide kayo dyan, lahat ng mga decision meron yung mga consequences. Okay, let me share this with you. Merong principle ako natutunan before I get married. Yung principle na yun, hindi naman galing sa akin yun, nabasa ko yun. Ang sumulat nun ay yung pinakamatalinong tao na lubuhay sa buong mundo. Ang pangalan niya si Haring Solomon. Mommy. Si Haring Solomon meron siyang binanggit tungkol sa pagtatayo ng isang matibay na tahanan at matatag na pamilya. At ito yung bagay na binanggit niya. May I share with you Proverbs 24:3-5. Ito ang sinabi sa Proverbs 24. By wisdom, a house is built. Through understanding, it is established. Through knowledge, the rooms are filled with rare and precious treasures. Tagalogin natin ha.
Sa pamamagitan ng karunungan, ang isang tahanan ay naitatatag. Sa pamamagitan ng pangunawa, ito ay nagiging matibay. Sa pamamagitan ng kaalaman, ito ay parang silid na punong-puno ng maraming mahahalaga mga hiyas. May tatlong component na binahagi si King Solomon doon. Banggitin ko muna, hindi niya binanggit, ano? Para matapos na, hindi pa pala. Hindi niya binanggit yung love. Pero sabi niya, kasi nagmamahal na kayo. Pero wala doon yun, ha? Hindi niya binanggit yung love. Hindi niya binanggit yung forever. Ano yung forever? Siya yung gusto kong makasama sa aking pagtanda. Walang problema doon. Hindi rin binanggit yung anything romantic. Sex, hugging, kissing, holding hands, or dating. Hindi binanggit yun. Pero meron siyang tatlong bagay na binanggit. Ano yun? Knowledge, understanding, wisdom. Kaalaman, pangunawa, karunungan. Ulitin ko ano sabi ni King Solomon? By wisdom, a house is built. Hindi niya sinabing, by love, a house is built. Through understanding, it is established. Yung word established is the basic idea of laying the necessary foundation. And through knowledge, the rooms are filled with rare and precious treasures. Inihalin tulad ni King Solomon, ang relasyon na parang sa isang bahay, na pag pumunta ka doon sa iba't ibang kwarto, whether ito ay kusina, sala, master's bedroom, kahit yung CR, napakasarap puntahan. Sabi niya, its rooms are filled with rare and precious treasures. Ibig sabihin, napakaganda yung mga bagay na maaari makita sa lugar na yon. Bakit mahalaga yon? Okay, let me unpack to you briefly. Hanggang anong oras nakabukas yung kotse ng doon para hindi matog? Hindi matogin. Okay, ganito, no? Let me begin with knowledge. Another term for knowledge ay information. Ano mang bagay na ginagawa, mahalaga, kumukuha tayo ng mga information. Halimbawa, sabi ko, career, or job, at maging sa mga pang-asawa, mahalaga yung information. Ilan kayo magkakapatid, Albert? Saan ka doon? Pangatlo. Okay, middle child. Ilan kayo magkakapatid, Marlene? Wow! Kunti lang pala. Saan ka doon? Anyway, 12 years ka nang kaya, pero wait, there's more. Mas marami ka pa makikita dyan na nakaganyan. Yung hindi ka iniimig at saka hindi ka pinigipuan. Nag-inira pa ka. Anyway, ganito. Ano? Bakit mahalaga yung information? You might be wondering why saan sila doon sa hierarchy among the siblings. Iba po kasi ang pananaw ng isang panganay. Panganay po ako. Ito panganay din. Iba rin ang pananaw ng middle child. Iba rin yung bunso, iba rin yung nag-iisang anak. Kaya, mahalaga na makita po natin na as far as yung pamilyang pinanggalingan nyo, hindi naman yung magkapareho ng values eh. Yung nakalakhan mo, hindi ka gaya ito sa nakalakhan doon sa pamilyang pinanggalingan ni Marilyn. Doon po. And then, may makapirmahan mo yan eh. Maano yan. Hindi pa na-ipapan, nawala na yung visa. kaya mahalaga ngayon yung bagay na gusto kong bigyan ng diin. While you were growing up, in the family where you came from, mayroong yung value system ninyo, yung environment, hindi magkapareho yan. And by the way, ganito, no? Hindi tayo nilalang nandiyan sa magkapareho. Ibang lalaki, ibang babae. Yung lalaki letter L, yung babae letter T. Pero Daddy! yung perspektibo at pananaw ng lalaki at babae, hindi ko magkapareho yon. We look at things differently and we process information differently. Alam po ninyo, may mga pag-aaral na ginawa siguro a few years back. Doon sa libro ng, yung author na sumulat ng Men Are From Mars, Women From Venus, ito po John Gray. Meron siyang aklat na sinulat. Ang titulo na aklat ay What Your Mother Couldn't Tell You and Your Father Didn't Know.
Alam po ba ninyo doon sa chapter 4 na yun, ng aklat na yun, I have a copy of those books in my library. Ibinahagi ni Dr. John Gray ang pag-aaral na ginawa tungkol sa utak ng lalaki at utak ng babae using MRI. Libo-libong lalaki, babae, underwent brain scan or yung MRI na yan. Yung resulta ng pag-aaral na yun, nandun sa chapter 4 na aklat na yun. Yung initial na pag-aaral na yun, naging dahilan yun ng mas malalim na pag-aaral tungkol sa utak, whether lalaki, babae. Pero ano ang nakalagay doon? Ito ngayon ang nakita ng mga expert doon. Pagdating sa utak ng lalaki, ang sabi ng mga eksperto, ang lalaki, ang ginagamit niya either left or right. Hindi sabay. Kadalasan, left lang ang ginagamit ng lalaki. Seldom right. Pero alam niyo, nakita nila doon, sa babae, ginagamit ng babae yung left and right at the same time. Hindi left, hindi right, laging sabay. Now, bakit mahalaga yon? Ano ba yung kaliwang bahagi? Ito yung cognitive-logical aspect ng brain. Kaya po ang lalaki, pag tinatanong ninyo, kung may binabahagi siya, ang binabahagi niya, actually, yung perspective niya sa mga bagay nakikita niya eh. Kaya pwede niya sabihin, maiksi ito, kulang ito, hindi bagay kulay na yan. Pwede niya sabihin, ang mahal-mahal nito. Kasi tayong mga lalaki, by nature, visual. Albert, saan mo unang nakita ito? Ano po? Sa ano po? Sa kanya? Sa? Isang kainan. Kainan siya, parang lugawan. Alugawan. Anong unang mo napansin sa kanya? Nung nakita mo siya? Kasiyahan. Ha? Kasiyahan eh. Masayahin? Tapos mano siya. Tingin din po siya ng tingin sa akin. Tingin din siya ng tingin sa akin. Hindi nga. Iba yung natingin ng kayo tingin siya. Ano? Anong unang mo napansin sa kanya? Kasi masayahin, description na yon. Ah. Pero, din describe na parang parte na ugali yun eh. Pero, anong unang naka-attract sa'yo? Anong unang mo napansin siya? Anong Natandaan ako siya. maganda? Ayun naman po na Yun, eh. sa mga- Ayun. Alam mo kami mga lalaki, alam ka naman habul-habulin namin. Tapos, yung bang babalik-balik kami sa lugawan na yun, parang, siyempre, babalik ka kasi doon ba siya nagtatrabaho? Hindi. Kumain lang siya doon. din siya. Eh di, nag-isip ka, paano kaya makikita muli itong aling ito? Hindi. Kinuha ko na po kagad yung Number niya. contact niya. Number niya. Very good. So, pero ang unang mo nakita, Haka na, naganda ka sa kanya. Bigyan mo kayong Nabighani ka sa kanya. Mm. Ganun po kami mga lalaki. Alam ka naman, ipuporso ng lalaki, babae na hindi naman siya. Wala siya nakita ang katangian. Mataas ang ilong. O yung bang pamaamoy yung mukha, mapumay yung mata, malaki ang tenga. Sabi kasi pag malaki ang tenga, mahaba ng buhay. Parang sila po sa malaki ang tenga. Anyway, ibig sabihin, nabigani ka sa kanya, naganda ka kaya kinuha mo agad yung number niya. May cellphone na ba nung panahon na yan? Ako, Okay. Sa bagay na. Kasi ng panahon namin, wala naman cellphone. Ang mga telepono namin na may party line pa eh. Pero kung may telepono naman, may pera pa. Party line, pakibaba! Tatawag ako. Ganong kadalasan ng panon. single line. Okay, saan? Ganon tayong mga lalaki kasi left side kami, ano? Pero ang babae, left and right at the same time. Ibig sabihin, yung left kasi cognitive logical, yung right side, ito yung damdamin. Tandaan po natin, ang mga babae, pag may binabanggit, may binabahagi, lagi may kasamang damdamin yon. Whether light-hearted, serious, or in between, lagi may kasamang damdamin. Ang lalaki pwedeng wala. Ganon. Kaya kung minsan mga lalaki, parang tuon, di ba? Pag hindi ba pag tinatanong yung mga mister niyo pag uwi ng bahay, tinanong niyo, o daddy, kumusta ang araw mo? Kumusta patanasan ang sagot nila, may sila, di ba? Ang sagot nila, okay lang. Kasi sa lalaki, conversation na yan. Ganun tayo mga lalaki. Very short ang answer natin. Pag-asawang kausap. Pero pagkakabargad ng kausap, matabil, grabe yan. Hindi tumitigil ng pagsasalita yan. Ay, hindi naman mga lalaki, nagiinom at nagyayabang nila. No? Napunta sa topic na ito, 5 oras na, change topic. Oh, pero ang iingay nila. Pero pag misis ang kausap, kumusta ka na, okay na. Yun lang.
Ganon. Pero ang babae kasi left and right sila. May kasamang damdamin. Kaya Albert, kung may pinangako ka dito kay Marilyn, pwede, ano man yung pinangako mo sa kanya, hindi niya nakakalimutan yan. Ano man pangako, lagyan mo ng damdamin sa babae, hindi niya nakakalimutan. At kayo mga babae, wala yata kayo nakakalimutan eh. Lahat. Laging present. Oh, laging present yan. Hindi na laging present. Pag umalis sa mister nyo, alam niyo yung anong kulay ng suit niya, anong itsura niya. Kaya pag umuwi siya na medyo parang may kiss mark dito, ibang pure na yun. Diba? Diba sabihin, hindi, detail-oriented kasi kayo eh. Kami mga lalaki, we look at the big picture. Diba? Kaya nga, dahil detail-oriented kayo, you tend to remember almost everything. Kayo po, ilang beses ninyong kinakarangan sabihan na mister ninyo na gawin niya sa bagay? Ako marami. Marami, di ba? Kasi nakakalimutan. Oo. Kasi ang lalaki, pag sinabihan mo ng minsan, parang wala kang sinabi sa kanya. Oo, ngayon alam niya na, left side lang ginagamit niya eh. Kaya kinakailangan ulit-ulitin mo yon. Di ba pa, o daddy, pakibayaran itong telepono. O sige, madali lang yan. Pag-uwi ng bahay, ay, limutan ko eh. Ganun, kaya i-text mo. Tinext mo na, nakalimutan pa rin. Pero, ibang-iba kasi yung ano eh, yung how we perceive and look at things. Jay. Kaya nga mahalaga yung knowledge na yon. Ulitin ko, iba yung lalaki, iba yung babae. Ako Yung mapunit. information na ito is very crucial doon sa bagay na yun. Ilan ang anak ninyo? Isa pa lang. Rika. Okay, bali, ilang anak pang gusto niyo? Waling. Mga dalawa. Dalawa pa. Dalawa pa? 33, 34? Pwede. Yung aking bunso, magko-40 na si Mrs. Bali, all in all, gusto niyo tatlo. Pwede naman. Kasi kami ni Mrs. ng tatlo din gusto namin eh. Kayo nagpasimula 12 years ago. Isa pa lang kayo. Palagay niyo makakadalaw pa kayo. Kami ni Mrs. nagpasimula kami when we were 28. Ang aming plano, tatlo lang. Alam ko ilan niya naging anak namin. 8. Hindi naman nyo kagaya, 7 lang naman. Unawain ko po yung misis ko, hindi po ganun kadali yon. Unawain kong 7 bata, iba-ibang personality, hindi rin ganun kadali. Accountant po ang misis. Ang misis ko po isang accountant, ako po isang civil engineer. Iba yung mundo niya, iba yung mundo ko. Iba yung lingwahe, iba yung discipline, iba yung practices. Doon pa lamang ibang-iba na yon. Kaya nga, mahalaga ko kasi yung information, mahalaga yung knowledge na yon. Pero having the information is not enough. You have to understand the information. Paano mo gagamitin yung information mayroon ka para mas lumalim yung relationship ninyo? Bye-bye. Okay. May tanong ko sa inyo. Nag-away na ba kayo? Dalasan niyo. Nawawala. So, tama yan. Hindi naman nawawala. Ang di pagkakaunawan normal yun. Irritation is normal, disagreement is normal. Ano yung abnormal? Gusto mo nang patayin yung asawa mo. Yun na yun. Ay, crisis counselor kasi ako eh. I do crisis counseling, I do premarital, postmarital, and family counseling. Kaya, when I conduct counseling, ang dami talaga lumalabas eh. But again, disagreement is normal. Una-una, hindi naman kayo pareho ng pamilya pinagalingan eh. Yung values ninyo differs. At the same time, iba ang lalaki, ibang babae. Meron talagang area dyan ng disagreement. Pero isang bagay, in your 12 years, I believe, isa sa unti-unti natutunan nyo, paano kayo mag-away. Dapat meron kayong rule. Ano lang ang pag-aawayan ninyo? Bakit kayo mag-aaway? Sino magsisimula? Sino tatapos? Yung mga ganun, dapat meron ganun klaseng rules, di ba? Pero sa mag-asawa, unti-unti nila natutunan yan. And 12 years is not enough. Kami ni Mrs. 38 years na eh. Meron pa rin kami mga disagreement. Mga lolo't lola na kami hanggang sa ngayon. Marami pa ko natutunan at natutuklasan tungkol sa kanya na hindi ko nakita nung pasimula kami. Kaya nga tinitinan natin ang kasal para ito isang paglalakbay. This is a journey of two people with different personalities, with different perspective, and now becoming one. Kaya yun ang mahalaga doon. Okay.
Natanong ko kung ilang paanak ang gusto nyo. Sabi nyo, at least 2 pa. Ayan ka? May bilisan ninyo. Hindi. Unang-una ba? May Mommy. nagkakaitan naman. At saka mahirap din yung alam mo, mahirap yung isa lang. Una-una, 10 kayo, marami rin kayo. And, kasi kung nag-iisa lang yan, hindi ma-experience ng bata yung tawag doon, sibling rivalry. Eh, sinong awayin ng bata? Yung magulang. Diba? Isa kasi sa mga bagay na maganda kapag may kapatid ka, doon pa lang natututunan mo na how to deal with issues or conflict. Yung binanggit ko kanina, yung conflict resolution, o yung paano ka mag-away, paano i-resolve mga issues, doon pa lamang na lumalaki yung magkakapatid na nadidil na ito eh. Of course, iba yung principle na yon na yung ikaw ay magkakaroon ng asawa. Siyempre, itong area na ito, napakaganda na hindi lang pinag-usapan,